Magandang gabi po sa inyo lahat, sa mga magagawa, sa mga kapatid kay Kristo, higit sa lahat sa ating mahal na Panginoon. Tayo na po'y mag-aral ng mga salita ng Diyos. Nakapag-attend na po ba kayo ng Mass o ng Misa? Sa Misa, meron silang sinasabi. May sinasabi ang priest o ang pare, ito yung sasabihin niya sa Matthew 7, verse 7. Ask, and it will be given to you. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be open unto you. Naririnig niyo yun? Sa Mass? Yes. Why? Dahil ito ay very famous, no? Ito ay napaka-tanyag na versikulo sa Biblia na ginagamit kahit ng mga nasa sanlibutan, no? Ang iniisip nila na sa tuwing sila ay hihingi sa Diyos, sila ay makakatanggap. Na kung sila ay hahanap sa Diyos, sila ay makakasumpong. At kung sila man ay kakatok, sila ay pagbubuksan ng Diyos. This is not just for the Christian faith, but also to other faith, no? Sa mga ibang relihiyon. Pero ngayong gabi, kapatid, pagmasdan natin ito ng mabuti on its context. Nawa hindi natin to magkaroon ng misinterpretation dito sa versikulo na ito, at basahin natin to sa kabuuan ng kung ano ba talaga ang ibig sabihin dito ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Pinamagandang ko itong ask, seek, and knock. Yung tatlong yan, kapatid, are the verbs used. Pag sinabing verb, what does that mean? Sino English teacher dito? Mama? Action words. Okay, ito yung mga ginagawa ng tao. Ask, seek, and knock. No? Then yun yung humingi, humanap, at kumatok. Yung pag-aaralan natin ngayong gabi na ito, samahan niyo po ako sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ano yung key verse natin ngayong gabi na ito? Matthew 7, verse 7 to 11. No? Hindi po yung convenience store. Kataon lang, 7-11. That is Matthew chapter 7, verse 7 to 11. Ano ba ang konteksto rito? Ano yung setting? Ang ating mahal na Panginoon Kristo ay nasa taas ng bundok. Alam niyo ba kung yung ginagawa ng mahal na Panginoon Kristo dito nung nasa taas siya ng bundok? Siya ay di pa. Pero nananalangin, naninermon siya. No? Siya ay naninermon, siya ay nagbibigay ng mga katotohanan sa mga tao. That is the Sermon on the Mount. No? Napag-aralan natin yan. Sermon on the Mount, if you're going to read it, that's Matthew, starting on Matthew chapter 5 to Matthew chapter 7. Yun yung famous na tinatawag nilang the Sermon on the Mount. Ang ating mahal na Panginoon Kristo ay lumabas sa mga syudad ng sinaunang Israel at pumasok siya sa bundok kung saan naninirahan yung mga taong displaced sa society. Ito yung mga taong hindi tanggap ng kanilang kanya-kanyang mga tawag society in Tagalog, I forgot. Lipunan, okay? Ito yung mga taong hindi tinanggap ng lipunan. Maraming sila mga makasalanan o namumuhay ng hindi maganda o hindi tao nila mga sinumpa ng Diyos. Pero itong mga tao na ito ay pinuntahan ng ating mahal na Panginoon Kristo sa taas ng bundok. Ano ginawa niya sa Matthew chapter 5? Ang famous sa Matthew chapter 5, yung tinatawag nating Beatitudes, di ba? O, sa Matthew chapter 6, ano yung famous dyan? Seek ye first the kingdom of God, sabi niya, and His righteousness. And sa Matthew chapter 7, yung pinasikat na verse is this. Basahin natin. So Matthew chapter 7, verse 7 to 11. Humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makakatagpo. Tuktok kayo at kayo ay pabubuksan. Sapagkat ang bawat humingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakakatagpo at ang tumutuktok ay pinagbubuksan. Mayroon bang tao sa inyo na kung humingi ng tinapay sa kanya ang kanyang anak ay bato ang ibibigay? O kung humingi siya ng isda, ay bibigyan niya ng ahas?
Kung kayo nga ng masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit ang magbigay ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Ito yung sinabi ng ating mahal na Panginoon sa Kristo dito sa Matthew chapter 7, verses 7 to 11. Balikan natin kapatid, verse per verse, pag-aralan natin. Samahan niyo ako ngayong gabi na ito. Bago tayo nakarating sa Matthew chapter 7, or Matthew chapter 5, at mayroong Matthew chapter 6. Ang Matthew chapter 7, kapatid, ito yung conclusion or yung culmination ng lahat ng mga ibinahaging katotohanan ng ating mahal na Panginoon na kanyang paninermon sa taas ng bundok. At sinabi niya dito, kapatid, tingnan natin sa mga kontekstong nasabi na ng ating mahal na Panginoon. Sa Matthew chapter 5, ang sabi ng mahal na Panginoon, kailangan meron tayong katwiran na mas higit pa kaysa sa katwiran ng mga Pariseo at ng mga Sadyuseo. Ano yung katwiran na yan? Katwiran ng Diyos. This is a perfect righteousness. Yung tao, kailanman ay hindi magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Thus, kailangan natin ng perpektong katwiran upang tayo'y makapasok sa kaharian ng Diyos. Ito sinabi ng mahal ng Panginoon Kristo sa Matthew chapter 5. Meaning, Matthew chapter 5 is the conclusion of the righteousness of God. Amen po ba? Kaya nga sa Matthew chapter 6, mayroong mga disipulo na nag-aalinlangan. Ano yung pag-aalinlangan nila? Wala silang makain, wala silang masuot. Sabi ng Panginoon, bakit kayo nag-aalinlangan? Yung mga ibon nga, binibihisan ng inyong Ama sa langit. Pinapakain niya. Yung mga bulaklak ay kanyang binibihisan, kanyang pinangangalagaan. Kayo pa kaya? Diba? Na itinuring niyang kanyang mga anak. Thus, sabi natin mga Panginoon sa Kristo, ano yung kailangan niyong gawin? Kalimutan niyo yung pag-aalinlangan at magtiwala kayo ng tunay sa Diyos. Ay yung pagtitiwala ay mayroong kaakibat na paggawa nito. Ano? Seek, hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos. No? Ano gagawin natin muna? What's the priority? Hanapin ang kaharian. Remember that. Seek, the word seek. Kasi uulitin naman ng Panginoon sa Kristo yan sa Matthew chapter 7. No? At ano pa? Sa tuwing tayo ay hahatol ng mga tao, make sure na hindi natin siya kamukha ng makasalanan. Ang start ng Matthew chapter 7, huwag mong hatulan ang inyong kapwa. Kasi kung hinahatulan mo ang iyong kapwa at kamukha mo rin naman siyang makasalanan, pues ikaw ay mas nagkakasala kaysa sa kanya. Diba? Do not judge those who are your brethren. Kaya sabi niya, kung pahatol ka, kalimutan mo yung paghahatol mo, bagkus magpakumbaba ka. Sapagkat kamukha mo rin naman siyang isang makasalanang nangangailangan ng pagtulong ng Diyos. At ngayon tinuturuan niya tayo kung paano tayo mamuhay patuloy na maging depende, magdepende sa kapangyarihan ng Diyos. Paano dumedepende sa kapangyarihan ng Diyos? Ito yun, kapatid. Humingi ka sa Diyos. Una, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Ano yung pangalawang pagdedepende? Humanap kayo at kayo'y makakatagpo o makakasumpo. At ang pangatlong pagdedepende sa Diyos, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Itong mundo na ito, kapatid, this was interpreted as if ang Diyos ay parang genie. Alam niyo ba yung genie? Kung nanonood po kayo ng Aladdin, si Aladdin ay may napulot na lampara. Diba? Tapos nung kinakaskas, inilinis niya yung lampara, may lumabas. Pangalan niya, genie. Ano yung sinabi ng genie sa kanya? Humingi ka ng 3 wish. Diba? At gagampanan niya yun para sa'yo. Diba? Para kamukha niya. Kung ikaw ay hihingi sa Diyos, ibibigay niya sa iyo kung ano yung
hinihingi mo. Yung mga tao, kapatid, in-interpret nila itong verse na ito as if ang Diyos ay naging sunod-sunuran kung ano man yung hinihingi natin sa Kanya. Pero no, hindi po ganon ang Diyos, no? Ang pagsasalita dito ng ating mahal na Panginoon Kristo ay pag-uutos sa mga tao na kay Kristo Jesus na patuloy daw natin gawin itong tatlong bagay na ito. Ano yan? Humingi. Paano tayo humingi sa Diyos? Sa pamamagitan ng pananalangin. Lagi tayong manalangin sa Diyos. Humanap. Paano natin hanapin ng Diyos? Masigasig natin basahin ng kanyang mga banal na salita upang matagpuan natin siya. At ang pangatlo, kumatok. Ano ibig sabihin yan? Hindi naman ibig sabihin yan, kumatok tayo lagi sa Diyos. No, kumatok in a sense na maging mantyaga tayo. At maghintay tayo hanggang sa pagbuksan tayo ng mahal na Panginoon. And if you're going to see, ask. Hindi po siya past tense. It is on the present tense. Meaning, dapat ito'y ginagawa natin hindi lang minsan, kundi ginagawa natin lagi bilang mga Kristiyano. Dapat lagi natin ito ginagawa. Kanina lang patotoo, I forgot yung kapatid ko ni Sister May. Sister Net. Nagpatotoo siya that she was praying na ang kanyang brokenness ng kanyang family ay mabuo ulit ng Panginoon. At paunti-unti binubuo na ng Panginoon. That is because she continued praying for it. Diba? Itong paghingi sa Diyos ay dapat continuous, patuloy-tuloy. Ang paghahanap sa Diyos ay tuloy-tuloy din na magiging masigasig sa paghahanap sa kanyang kaharian. At ang pangatlo ay kumakatok kayo ng pagpupursige at magiging matyaga natin na manatili sa pananampalataya sa Diyos. Hindi po ito ay tinuturo na pwede na natin utusan ng Diyos. Kasi kita mo dito, humingi ka sa Kanya, kanyang bibigyan na para bagang pwede natin siya utusan. Panginoon, bigyan mo ako ng bagong bahay. Panginoon, bigyan mo ako ng bagong trabaho. Panginoon, pataasan mo yung aking sweldo. Panginoon, gawin mong maganda yung estado mo sa buhay. Para bagang inuutusan natin ng Diyos. No, this chapter doesn't say that we can command God, no? E dito sinasabi na ang mananampalataya ay dapat laging mayroong gusto mula sa Diyos. No. Ano ba yung tinuturo dyan? Ang tinuturo dyan na dapat ang sumasampalataya sa ating mahal na Panginoon sa Kristo ay dapat laging umaasa sa Diyos na may magagawa ang Diyos. Dapat lagi tayong nakadepende sa Kanya. At ang panalangin, kapatid, ay bahagi ng buhay ng isang mananampalataya. Hindi po ba? Na dapat, bilang mananampalataya sa ating mahal na Panginoon sa Kristo, dapat lagi tayong merong tinutulog sa ating Panginoon. Kaya nga sabi dito, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Sino yung humihingi dyan? Tayo. At sino daw yung bibigyan? Tayo rin. At itong ginagawa natin ito, kapatid, ay ang ibig sabihin, kung tayo man ay tutulog sa Diyos, tayo ay magkakaroon ng kasagutan sa ating paghingi sa Kanya. Ano pa? Kapag hinanap natin siya, tayo ay makakatagpo sa Kanya. At kung tayo man ay kakatok, tayo ay pagbubuksan ng Panginoong Jesucristo. Let's put it into this understanding. Hindi po sinasabi dito na lahat ng gusto natin ay ibibigay ng Diyos. No. Sino yung lagi nagsasabi niyan? Yung mga pastor na ginagamit ang mga salita ng Diyos upang kumita. Diba? Sabi niya, humingi kayo at kayo bibigyan. Paano kayo bibigyan? Kapag nagbigay kayo ng ganitong halaga, babalik sa inyo ng 10 beses. No, hindi po ito sinasabi ng gano'n. At hindi rin po sinasabi dito na magiging sunod-sunuran ng Diyos sa atin. No? Kundi, ang Diyos ay sumasagot ayon sa Kanyang kalooban at ayon sa tunay na ikabubuti ng lahat ng mga
humihingi sa Kanya. Diba? Ang sabi niya sa verse 8, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap. Kung ikaw ay hihingi sa Diyos, ikaw ay makakatanggap. At ang humahanap ay makatagpo at ang tumutuktok ay pinagbubuksan. Meaning may ginagawa talaga ang Diyos sa buhay ng isang Kristiyano. Meron siyang ginagawa sa bawat buhay ng mga mananampalataya sa Kanya. In fact, sa 1 John chapter 5, verse 13 to 15, ang sabi dito, ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo, sabi ni Juan, upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa inyong mananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Meaning sa mga sumasampalataya sa ating mahal na Panginoon Kristo. Pero di yan yung punto. Sa verse 14, ito ang ating kapanatagan sa Kanya, sabi ni Juan, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan niya. So hindi po lahat ng hinihingi natin sa Diyos, ito ay ayon sa Kanyang kalooban. Kundi tanging yung mga hinihingi natin na ayon sa Kanyang kalooban, ito'y Kanyang diniringgin at ibibigay sa atin. Ito ang sinasabi ni Juan, kapatid, na ang mananampalataya na humihingi ng tama at ayon sa kalooban ng Diyos, ito ay ibibigay sa Kanya. At kung ating nalalaman, sabi ni Juan sa verse 15, tayo'y pinapakinggan niya sa anumang ating hingin, nalalaman natin na natanggap na natin ang mga kahilingang hinihingi natin sa Kanya. Kapag alam natin na tayo ay pinapakinggan ng Diyos sa bawat hinihingi natin na tama at ayon sa Kanyang kalooban, alam natin na tayo ay Kanyang pinapakinggan. At alam natin na ibibigay niya sa atin kung ano man yung hinihingi natin sa Kanya. Pero ano yung root word dyan? Ano yung keyword? Ito'y pinibigay niya ayon sa Kanyang kalooban. That is what we call Deo Volente. If God wills, then it will happen. Kung ito'y kalooban ng Diyos, ito'y mangyayari sa atin. Kami mag-asawa, kapatid, kilala niyo na kami dahil sapagkat matagal na po namin kayo kasama. At alam niyo na matagal na rin kaming mag-asawa ng aking asawa. Tumaba na nga kami lahat-lahat, pero wala pa po kaming anak. Kung inyong iisipin, araw-gabi ito'y alam ng Diyos na aming hinihiling sa Kanya. At itong bagay nito, kapatid, kung iisipin mo, ay mabuti naman, amen po ba? Wala namang kaming masamang hinihingi. Kundi yung magkaroon lamang ng supling na aming aalagaan, at kung meron mang mangyari sa amin sa pagdating ng panahon, at least mayroong may iwan na siyang aming magiging na pagpapatuloy ng katibayan ng aming pagmamahalan bilang mag-asawa. Kasi yan naman talaga yung gusto ng bawat mag-asawa, yung magkaroon ng anak. Amen po ba? Ito'y aming kagustuhan, ito'y aming kalooban. At believe it or not, hinihingi namin yan sa bawat araw at sa bawat gabi bago kami matulog. Kahit minsan dinidinay na namin na hindi namin gusto, minsan makikita namin yung mga kaibigan namin na nagkakaroon na sila ng anak, na dati hindi naman nagkakaroon, natutuwa kami, no? Pero deep inside, gusto rin namin. Parang, Lord, sana next time ka din naman. Diba? Ganyan naman talaga ang buhay ng tao. Meron tayong hinihingi sa bawat isa. At alam natin na kung ito yung kalooban ng Diyos na ibibigay niya sa atin. Tama naman na humingi, amen po ba? Amen. Tama naman yung hinihingi namin, wala namang masama sa hinihingi namin, amen po ba? Eh bakit hindi pinagkakaloob ng Diyos? Hindi namin alam ang kasagutan doon. Minsan sasabihin ng asawa ko, siguro dahil alam ng Diyos, magastos tayo, no? Para hindi pa tayo ready. O baka siguro at kaya hindi tayo binibigyan ng anak ng Diyos kasi nakikita niya na parang wala pa tayong pakialam sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa pag-aanak. Kanina lang sabi ng asawa ko, kung magkakaroon ako ng anak, sabi niya, magiging stage mother ako, sabi niya. So talagang gusto namin magkaanak. Pero kung hindi ito kalooban ng Diyos, hindi ito mangyayari sa buhay namin. At kahit hindi namin ito maintindihan, kung bakit ito hindi pinagkakaloob ng Diyos sa amin, kami ay mananatiling humihingi pa rin. Ito ang sinasabi ng Biblia, kapatid. That
we should continue to ask because God will always listen. However, it is in the will of God, nasa kalooban ng Diyos, kung ito'y ibibigay sa atin o hindi. Mamaya, bakit tayo maging matuwa pa rin kahit sabihin ni God no sa atin? Kailangan magalak pa rin tayo. Bakit? Kasi malalaman natin mamaya. So, minsan, sumasagot ang Diyos ng yes. Minsan, sasagot siya ng no. For now, ang sabi niya sa amin, gusto niyo anak? No. Ano gagawin namin bilang mag-asawa? Kami ay patuloy pa rin na magtitiwala at aasa sa Diyos. Kaya nga sabi sa Biblia, kung tayo man ay humihingi, if we are asking, we should continue to ask. Itong paghingi sa Diyos ay hindi 1 time, 2 times, or 100 times, kundi ito ay ginagawa natin araw-araw. Remember the Lord's Prayer? Doon sa Lord's Prayer, kapatid, makikita mo doon, natuturo tayo panalangin ng Diyos. Ano yung panalangin doon sa isa? After natin panalangin na nawa, tumating na ang kaharian ng Diyos, na nawa ang kanyang kabanalan ay maghari sa mundong ito. After nun, what is it? Give us today our daily bread. We should always ask for that. At patuloy na dating hingin yon sa Diyos, sapagkat nais ng Diyos na dapat lagi tayo humihingi sa Kanya. Sapagkat ang paghingi sa Diyos ay ang katibayan na tayo ay umaasa sa Kanyang provision sa ating buhay. Amen po ba? Because God can provide. Sabi nga ni Pastor, the Lord never fails to provide. And this, kapatid, ang ginagawa dito, kapatid, is not because meron na tayong kapangyarihan na utusan ng Diyos na bigyan tayo ng kahit anong gusto natin. No. Kundi ang paghingi sa Diyos ay ang katibayan na tayo patuloy na umaasa sa Kanya. Kahit hindi natin maintindihan kung bakit hindi niya ito binibigay sa atin, kahit ito'y mabuti, tayo pa rin ay patuloy na humingi. Huwag tayong sumuko at tayo patuloy na umasa sa Kanya. Sabi sa James chapter 4 verse 2 to 3, sabi ito ni James, kapatid, kayo'y naghahangad at kayo'y wala. Kayo'y pumapatay at kayo'y nag-iimpon. At kayo'y hindi nagkakamit. Kayo'y nag-aaway at nagtitigmaan. Kayo'y wala sapagkat hindi kayo humihingi. Kasi sabi ito ni James, kapatid, na mayroong mga tao or minsan may mga tao na nagpapanggap na mga Kristiyano na ganyan yung pag-uugali. Hindi sila humihingi sa Diyos, kaya hindi sila nakakatanggap. Mas gusto nila yung masasamang mga gawa. Pero hindi yan yung point. Ito yung point sa verse 3. Kayo'y humihingi. So, itong mga tao na ito ay humihingi naman at hindi tumatanggap. Ano yung dahilan daw kung bakit hindi sila tumatanggap? Sapagkat humihingi kayo sa masamang dahilan. At ang masamang dahilan na yan ay upang ano? Upang gugulin ninyo ito sa inyong mga kalayawan. Kaya minsan, kung humihingi tayo sa Diyos at ito'y makasariling paghingi at gagamitin mo lamang ito para sa iyong sariling kalayawan, ay hindi ibinibigay ng Diyos sa atin. May kaya panahon kayo sigurado. Bakit yung kapitbahay namin, brother yun, wala namang ginawa yun, kundi magpakalayaw-layaw sa buhay niya. No? Wala na siya ginawa, kundi maglasing, mag-drugs, magbabae, maggustay ng kanyang pera, pero pinagpapala siya ng Diyos. Pinibigay siya ng magagarang mga sasakyan, magandang bahay, masarap na pagkain sa araw-araw. Bakit siya? Sigurado may hinihingi yan kung kanino sino ang Diyos niya, pero binibigay sa kanya kung ano man yung hinihingi niya, kahit na ito'y kanyang ginagamit sa kanyang kalayawan. Bakit siya nabibigyan ng mga ganyang mga material na mga gamit? Well, marahil kapatid, ang Diyos niya ay hindi ang Diyos natin. Kasi ang Diyos natin, hindi niya ibibigay yung mga hinihingi natin sa Kanya. Kung ito'y gagamitin natin para sa ating ikakasala. Amen po ba? Kasi ayaw naman ng Diyos na magkasala tayo. Kaya hindi niya ito ibibigay
sa atin sapagkat alam ng Diyos yung ating mga puso at kung hinihingi natin sa Kanya ay para sa ating kalayawan at ito'y magbubunga ng kasalanan, hindi niya ito ibibigay sa atin. Pero bakit ang isang makasalanan ito ay nakukuha niya kung yung gusto niya? Kasi iba po yung Diyos niya. Ang Diyos niya ay ang Diyos ng sanlibutan. Sino yung Diyos na yon? Ang Diablo. At kung ano man hihingi niya sa Diablo, ibigay ng Diablo sa kanya. Sapagkat every time na may binibigay ang Diablo sa kanya, ito ginagamit niya sa pagkakasala. At sa lahat ng mga ginagawa ng tao sa kasalanan, ang kanyang ama ay ang Diablo. No? Kaya nga nakukuha niya kung ano gusto niyong gawin. Why? Kasi ang Diablo, kapatid, kung di niyo siya nakikilala, ay may kapangyarihan na ibigay sa inyo lahat ng pagnanasa ng inyong makalamang puso. Gusto niyo ng katanyagan? Ibibigay yan ng Diablo. Gusto niyo ng pera? Ibibigay yan ng Diablo. Gusto niyo ng mga material na bagay? Ibibigay yan ng Diablo. Ang hindi kaya ibibigay ng Diablo ay lahat ng pagpapalang espiritual. No? Sa mga pagpapalang pinansyal, material, physical, kaya ibigay ng Diablo yan. Pero pagpapalang espiritual, hindi po mabibigay ng Diablo yan. Ito ang sinasabi ng James, Book of James, ni Santiago, na tayong mga na kay Kristo na, kung humihingi tayo ng bagay para sa kalayawan, hindi ito ibibigay ng Diyos sa atin. Sapagkat mahal tayo ng Diyos at hindi nais ng Diyos na tayo ay malulod sa kalayawan at sa kasalanan. Okay, so sometimes God will say yes kapag humihingi tayo sa Kanya. Sometimes God will say no. No? Ang mga pangako rito ay para sa mga anak ng Diyos na lumalapit sa Kanya na may pananampalataya kahit anuman ang nangyari. Umuo man ng Diyos o hindi, patuloy pa rin tayong lumalapit sa Kanya ng may pananampalataya. Ito ang sinasabi dito, kapatid, sa talatang ito. Kanina, may makikita ka, kapatid. Basahin natin ulit. No? Sa verse 9, mayroon bang tao sa inyo, sabi ni Kristo, na kung humihingi ng tinapay sa Kanya ang kanyang anak ay bato ang ibibigay? Kayo, kung ba humihingi ba ng pagkain ng anak ninyo, bato ba yung ibibigay niyo sa Kanya? Hindi ba? Ibibigay natin sa Kanya pagkain. Kasi yung hinihingi ng anak natin. Kasi mahal natin siya. Amen po ba? O kung humihingi siya ng isda, ahas pa yung ibibigay natin sa Kanya? Hindi ba? Pero makikita mo dito, may certain contrast na gagamitin ng ating mahal na Panginoon, pagkakaiba ng isang tao sa isang Diyos na mapagmahal. Kung ang tao nga na ito, kayang ibigay kung ano man yung hinihingi ng anak niya sa Kanya, ano pa ang Ama sa langit? Basahin natin, Sir Ted. Kung kayo nga, sabi dito, there's a sharp contrast. Kayo nga, sabi niya, sinipos niya dito, mga tao, mga disipulo, mga nakikinig sa Kanya, ni Sir Juan Damao. Kung kayo nga, sabi niya, mga tao, na masasama. Meaning, again, we are what? Born evil. Tayo'y mga makasalanan sa harapan ng Diyos. Walang matuwid, wala kahit isa. Kahit gaano ka pakabuti sa mundong ito, sa harapan ng Diyos, ikaw ay basa at ikaw ay masama. Kaya kahit mga disipulo niya sa kanyang harapan, tinawag niyang masasama. Amen po ba? Pakita mo dyan. Kung kayo nga, sabi niya sa mga tao dito, masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob. Ito sinasabi ng mahal na Panginoon, na kahit mabuti yung ginagawa mo, yung paggawa mo na mabuti ay mabuti, pero sa paningin ng Diyos, ikaw pa rin ay masama. No? So we can see here the gospel itself, no? That we are all evil sa harapan ng Diyos. Tayo natin mga basahan. There's no one righteous, none, sabi sa Romans chapter 3. Pero, meron pa rin tayong kapasidad na gumawa ng mabubuting mga gawa sapagkat tayo nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Pag kailangan ng pagkain ng anak natin, ibibigay natin kung ano yung pangailangan niya. Amen po ba?
So, tayo masasamang mga tao ay mayroong kakayahan na gumawa ng mabuti. Anong makikita mo dito? Gaano pa kaya? Sabi ni Pablo. There's a contrast. Yung mga taong masasama na nasa ilalim, kaya naman gumawa ng mabuti para sa kanilang mga anak. Gaano pa kaya yung agwat ng isang taong makasalanan sa isang banal na Diyos? Gaano pa kaya ang Ama ninyo sa langit? Na isang banal na ang kabutihan ay nanggaling sa Kanya, na ang karakter ng isang tao ay nanggaling sa Kanya. Gaano pa kaya ang Ama ninyo sa langit ang magbigay sa inyo ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya? This is our Lord Jesus Christ contrasting us. Tayo nga, nabibigay natin kung ang hinihingi ng anak natin. Paano pa kaya yung naglikha sa atin, na nagbigay sa atin ng buhay, kung tayo man ay hihingi sa Kanya, hindi ba niya ibibigay sa atin? Dahil siya isang mabuting Diyos. Amen po ba? Pero may parameters dyan, kapatid. Sino kausap ni Jesus Cristo dyan? Yung mga talasunod niya. At yung mga talasunod niya ay yung mga sumasampalataya sa Kanya. Amen po ba? Amen. So this is it. Tayo lahat na sumasampalataya sa ating mahal na Panginoon Kristo, kung ano man ang hihingin natin sa Ama sa langit, ito ay ibibigay natin ayon sa Kanyang mabuting kalooban. Hallelujah, glory, glory. Bagamat masama tayo pa rin ay may kapasidad na gumawa ng mabuti. Paano pa kaya yung mabuting Diyos? Natural, meron pa rin siyang kapasidad na mas gumawa ng mas mabuti para sa atin. Right. Diba? Ang sabi dito sa Romans chapter 8, verse 15, sabi ni Pablo, sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi ano tinanggap daw natin? Kapag tumanggap kayo ng espiritu ng pagkukupkup. At dahil dito sa pagkukupkup na ito, mayroon na tayong karapatan na tawagin natin ang pinakabanal na Diyos sa langit na ating Aba o Ama. Nalaman natin ito, kapatid, that we have the right to call God our Father because of the Son, our Lord Jesus Christ. If you are in Christ, pag-aralan yan when we go by Christology. If you are in the Son, then you have the right to call Him the Father. Amen po ba? Because there's only but one begotten Son. Ano pa ba? Sa Galatians chapter 4, verse 47, sabi ni Pablo, dito po ako magtatapos, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, itinubo ng Diyos ang Kanyang anak, na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Napag-aralan natin yan, diba? That Jesus should be born from a woman dahil nasa prophecy ng Genesis na ang tatapak sa ulo ng serpent o ng ahas ay isang tao na nanggaling sa sinipupunan ng isang babae. No? Kaya nga siya ipinanganak kay Mary. Upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukop bilang mga anak. Kung walang isinugong anak ang Ama sa langit, wala din tayo karapatan na tawagin siyang Ama sa langit, sapagkat ang anak, sa pamamagitan ng anak, doon tayo nagkaroon ng pagkukop. Kaya tayo mayroon ng karapatan tawagin siyang Ama sa langit. Kaya ito yung sabi ni Pablo sa verse 6. At sapagkat kayo'y mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating puso, na ngayon we are one with Christ and the Spirit of Christ is in us. Sasabi nga ni Pablo, it is not I that lives, but Christ who is in me. Yung kinakanta ni Mama. Diba? Or kinakanta natin, yet not I, but through Christ in me. Na tayo ay nakatanggap ng Espiritu ni Kristo, siya na namumuhay sa atin. At ngayon dahil doon, tayo meron ng karapatang sumigaw sa langit na Our Father. Aba
O Ama. No? Kaya hindi ka na alipin, kundi anak. At kung anak, ay tayo ay mga tagapagmana ng Diyos. Makita natin dito kapatid na sinasabi dito ng ating mahal na Panginoon, ask, seek, and knock is this. Ask. Always pray. Kahit ano mangyari, lagi tayong manalangin. Kahit hindi pa tayo sinasagot ng Diyos, tayo'y patuloy na manalangin. At kung sinagutan tayo ng Diyos sa ating mga panalangin, tayo pa rin ay patuloy na manalangin na may pagpapasalamat dahil sinagot tayo ng Diyos. Yung araw-araw lang na buhay natin kapatid, nagigising tayo na tayo pa rin ay nabubuhay at lumalakap ng hangin, ay karapat-dapat na pasalamatan na ang Diyos. No? Kung ang tatay na isang masamang tao ay kaya magbigay ng common grace o pagkaraniwang biyaya sa kanyang mga anak, ano pa kaya ang Diyos sa langit na nagbigay ng hindi pagkaraniwang biyaya, isang espesyal na biyaya sa bawat isa sa atin na hindi natin siya pasalamatan sa buhay natin. Hindi po ba? At kung tayo man kapatid ay nakatanggap ng mga biyayang ito, huwag natin kakalimutan sa ating buhay na tayo ay patuloy na manalangin, lubos na dumipende sa Diyos sapagkat alam natin na ang kalooban ng Diyos ay lagi para sa ating ikakabuti. At tandaan, ang Ama ay mabuti. Hindi po siya masama. At kung may hiningi man tayo sa Kanya at ibinigay niya ito sa atin, ito'y para sa ating ikakabuti sapagkat ang Diyos ay mabuti. Alam mo ba? At kung hindi man niya ito ibinigay sa atin, ito pa rin ay para sa ating ikakabuti sapagkat ang Diyos ay mabuti. Amen po ba? Minsan nga, naisip ko, sabi nga, Sister Casey, lagi niya pinapadalangin ang kanyang karamdaman. Amen po ba? I'm sure hindi lang naman si Sister Casey na nadalangin para sa kanyang karamdaman. Kahit ang kanyang mga kaanak, mga kaibigan, kahit ang kanyang mga kapatid kay Kristo, dito sa iglesia na ito, pinapadalangin ang kanyang paggaling sa kanyang karamdaman. Amen po ba? Sometimes God will say yes, but sometimes God will say no. But this is the important thing, Sister Casey, that I can share to you as someone who is also in faith in Christ, pero hindi pa rin nagpabibigyan sa mga hinihingi ko sa Diyos. Binigay man ng Diyos ang hinihingi natin o hindi, tayo pa rin ay magalak sa Kanya. Sapagkat meron na tayong tinanggap na mas higit pa kaysa sa mga bagay na yan. Ano yun? Ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Na alam natin na kahit anong mangyari sa buhay na ito, ito'y walang halaga. Kung ikukumpara natin sa natanggap nating kaligtasan na nanggaling sa Diyos na ating matatanggap pagdating ng panahon na makakasama natin siya at hindi na tayo namamatay. Sapagkat ang Diyos natin ay mabuting Diyos. Hindi po ba? Kung ibibigay ito ng Diyos sa atin, ito'y ayon sa kanyang kalooban. Kung hindi man ito ibinigay sa atin, ito pa rin ang ayon sa kanyang kalooban. At ang kalooban ng Diyos ay laging mabuti. Hindi po ba? Romans chapter 8, verse 28. Ang Diyos ay gumagawa ng mabuti sa lahat ng bagay. Kahit ito man ay yes or no sa atin. Ito pa rin ay para sa ating ikabubuti sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Ang biyaya ng Diyos sa Kanyang mga anak ay laging sagana. Kaya sabi ni Pablo, nung narinig niya na ng Diyos sa Kanya na my grace is sufficient for you, ano sinabi ni Pablo? Wala. Hindi siya umangal. Hindi siya nagreklamo. Kundi tinanggap niya kung ano man ang tinik sa kanyang laman. Sapagkat ito'y kalooban ng Diyos. Kahit masakit, tinanggap niya. Sapagkat mayroong biyaya na tinanggap ang kanyang kaluluwa na mas higit pa kaysa sa sakit, kaysa sa hirap na kanyang dinadanas. At dahil doon, kahit siya'y nasasaktan, kahit siya'y nahihirapan, siya pa rin ay nagagalak sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay mabuti at nakatanggap siya ng kabutihan sa Diyos at ang kabutihan na ito ay kaligtasan ng kanyang kaluluwa. No? Kapatid, always ask, seek, and knock. Kung hindi man tayo pinabigyan ng Diyos, kumatok pa rin tayo sa Kanya. Patuloy tayo
tayong kumatok sa Kanya, kapatid. Kung pagbubuksan lang tayo ng Diyos, Amen, purihin ang Diyos. At kung hindi na tayo pagbubuksan ng Diyos, purihin pa rin ang Diyos. Amen po ba? Amen. Sapagkat, may mas higit pa kaysa sa paghingi mo ng bagong sasakyan. May mas higit pa sa paghingi mo ng bagong bahay. May mas higit pa kaysa sa paghingi mo ng kahit anong material na bagay na yan. Ano yun? Na every time na humingi ka ng kapatawaran sa Diyos, ikaw ay patatawarin. Na every time na humingi ka ng kalinisan sa inyong mga kasalanan, ikaw ay lilinisin ng Diyos. At every time na ikaw ay nangihina at nawawalan ng pananampalataya, kung ikaw ay hihingi ng pananampalataya sa Kanya, ikaw ay pagbibigyan ng pananampalataya. Hindi mo lang alam, hindi mo lang nakikita, kasi masyado ka nakafocus sa iyong karamdaman. Pero hindi mo alam, dahil sa iyong karamdaman, ikaw ay mas lalong napapalapit sa Diyos. Ikaw ay mas lalong umaasa sa Diyos. At yan ang gusto ng Diyos sa buhay natin, ano ba? Na sa tuwing tayo'y mahina, siya ay nagpapalakas. Kaya Sister Casey, kung lumalakad ka pa, malakas ka pa, at humihinga ka pa, pasalamatan mo ang Diyos. Sapagkat siya ang nagsusustain sa iyo, kapatid. Ganon din sa amin, kahit broken kami, kapatid. Sometimes we are broken inside, but we know, kahit itong sakit sa aming puso, ay walang bigat sa amin kung ikukumpara namin sa kagalakan na aming natanggap si Yesu Cristo sa aming buhay. At yun dapat ang gawin natin, kapatid. That we seek ye first the kingdom of God and His righteousness. At kung ano man yung mangyari sa ating buhay, ito'y karagdagan na lamang sapagkat natanggap na natin ang pinakadakilang biyaya sa lahat. Ang tayo magkaroon ng karapatan na tawagin natin ang kabanal-banal ng Diyos bilang ating Ama. Diba? Okay? So, tingnan natin ito na importansya sa ating buhay. Sana pa tayo patuloy na umasa sa kapangyarihan ng Diyos. Kahit mahirap, tayo pa rin umasa at magtiwala sa Kanyang kapangyarihan. Manalangin tayo. Ama, maraming salamat sa mga salitang ito. Maraming salamat na Diyos na kahit hindi man namin alam kung ano man yung nangyayari sa buhay namin, hindi man namin maintindihan kung anong kalooban mo sa aming buhay, pero alam namin sa aming puso na kaming panatag sapagkat Ikaw ang Diyos ng kabutihan, Ikaw ay isang mabuting Diyos, at lahat ng iyong ginagawa sa aming buhay ay para sa aming ikakabuti. Kami ay mananatili, mahal na Panginoon, sa iyong lingid, at kami mananatili sa pagtitiwala ng iyong pusong dalisay ang siyang magiging dahilan ng aming kaligtasan. At kung ano mangyari sa aming buhay, alam namin, O Diyos, na Ikaw ay aming makakasama magpakailanman. Kaya sa pagdalaman sa kapaliparan ng Yesus.